Mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa na namang episode ng ating Attorney Enzo Bunyog. Yan. Mga kabunyog, mayroon na naman tayong mga maiinit na topics ngayon. Apat itong topics ko ngayon na gusto kong pag-usapan natin. Una, ansilado na talaga. Unbank na ng COMELEC ang nagdesisyon ngayon, hindi na lang division. Kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Yun. Pangalawa, sa September 23 confirmation of charges hearing ng ICC kay Duterte, nananawagan si Baste sa mga supporters ng Duterte, pumunta daw sa Dahig. Ewan ko kung paano pupunta. Yung mga galing bang Pilipinas pupunta doon? Ewan ko dito kay Baste. Ha? Pangatlong topic natin, sa usapin ng mga marangyang pamumuhay ng mga politiko, anak ng mga politiko, pamilya ng mga politiko, pamilya ng mga contractors, pamilya ng mga DPWH. ah, ano ito mga kabunyog, mga kababayan? Pag-usapan natin. Apo ni Duterte, anak ni Pulong, maluho, marangya ang pamumuhay ni Omar Duterte, congressman ng 2nd District ng Davao City at ng asawa niyang si Jenny Duterte. Sa panghuli, usapan din natin, anak naman ng politiko at kontraktor na si Christopher Co. Si Christopher Co ay kapatid ni Saldi Co. Kontraktor din, politiko. Yung anak ni Christopher Co na si Claudine Co, vlogger ito, YouTuber. Laman ngayon ng mga usap-usapan sa social media dahil sa kanyang pagpapakita ng maluho at marangyang pamumuhay. O yan, mga kabunyog, ang mga topics natin ngayon, Huwag kayong aalis. Simulan na natin dito sa una. Kansilado na. Ha? Ano na ito mga kabunyog? COMELEC and Bank na. Hindi na lang division. Kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Ang ibig sabihin niyan, hindi nila nanalo sila di umano doon sa party list na 2 million votes. Parang 3 seats dapat sila. Kaya lang kung ganito na sila, ah, hindi sila registered kasi may na-violate, hindi sila nasunod na procedure, hindi sila dumaan sa hearing, hindi dumaan sa application, hindi makakaupo. Wala silang makakaupong nominee o congressman doon sa party list. Maliban na lang kung makakuha sila ng TRO sa COMELEC. Pero mahirap na, malabo na yan, mga kapunyog. Yan na kasi ang problema dyan sa Duterte Youth Party List na yan. Mayabang masyado si Cardema. Panahon ni Duterte, hindi pa nakikita yung nila, yung defect nila. Yung defect nila na hindi pala sila dumaan sa hearing nang nagpa-approve sila ng kanilang party list, hindi para dumaan sa hearing at sa publication. Ay ang hearing at publication, dalawa yan sa mga importanteng requirements. Lahat ng party list, kasama na kami sa Bunyog, nag-apply dyan. Nagsailalim kami sa hearing, gumastos kami sa publication sa national newspapers of general circulation. Hindi pala sila sumunod doon. Kaya lang nung panahon ni Duterte, hindi nila problema yan. Kasi Duterte, ang COMELEC noon, Duterte rin. Ngayon, wala na eh. Hindi na sila ganun ka makapangyarihan. Mayabang si Cardema, mayabang pa yung abogado nilang si Topacio. Hindi naman lahat ng bagay maidadaan mo sa yabang. Yan ang problema dyan. So, ang makakapigil na lang dito, kasi COMELEC and Bank na yun, 511. 5 commissioners ng COMELEC ang bumoto na dapat, na talaga, kansilado na ang registration ng Duterte Youth Party List. Isa yung kumontra, isa yung nag-abstain. Di 511, marami yun, 5. Mahirap ma-reverse yun. Saka wala na kasi nag-motion for reconsideration na sila eh. Korte Suprema na lang talaga ang solusyon nila dyan, maka-TRO. Pag wala silang nakuhang TRO, sa susunod na mga araw, wala na, magpoproklama na ng mga mauupo. Diyan, pag na ganyan, makakaupo yung Gabriela. Makakaupo yung Gabriela party list kasi sunod sila doon eh. Sunod sila sa Philrica. At 3 seats ang mababakanti niyan kasi 3 seats dapat yung Duterte Youth. Kaya lang yun na nga kasi. Ito kasing si Cardema, sobrang yabang. Sobrang yabang. Kahit nga yung kasamahan nila, si Panelo na yan nayayabangan sa kanya. Kaya yan na ang nakuha ni Cardema. Walang mauupo sa kanila.
ano yan, desisyon na desisyon na yan ngayon. Inanunsyo na ni ano eh, ni COMELEC Chairman Garcia. Sabi ni COMELEC Chairman Garcia, nagbotohan na sila at 511 ang boto. So, ah executory na po yan, ipapasunod na yan. Hindi yan matutuloy ang pagpapasunod ng desisyon na yan kung maka-TRO, temporary restraining order. Eh kung wala, di tuloy-tuloy na. Ano na ito? Mula pa kasi sa simula, masyado nang maintriga yung Duterte youth na yan. Unang-una, yung nominee nila si Cardema, hindi naman youth. ha? Hindi naman youth. Ano na yan eh, adult na. Ano na, 40 years old na yata yan noon. Eh hindi na youth ang 40 years old eh. O ngayon, hindi niya na ininsist yun. Hindi niya na ininsist, ang pinaupo niya na yata yung asawa niya o ano. Ay ngayon nga may problema pa yan, yung ano, yung nominee, Cardema ang ginagamit. Hindi naman pala asawa yun ni Cardema. Ano niya pala yun? Kapatid ng asawa niya. Oh, pero Cardema ang ginagamit na apelyido. Magulo talaga itong ano na 'to, itong Duterte youth na 'to. Kaya tama lang na kinansela na ng COMELEC, ang kanilang registration. Wala na, hindi na sila registered. Kahit sa susunod na eleksyon, hindi na sila makakasali kasi canceled na yung kanilang registration eh. At hindi rin sila makakaupo kasi nga ano sila eh, hindi naman pala registered na political party. Hindi naman pala sumunod sa requirement, sa proseso. Yan ang problema. Okay? Dito tayo mga kabunyog sa sunod na topic. Si Basti Duterte, mga kabunyog, tungkol ito doon sa hearing ni Duterte sa ICC sa September 23, confirmation of charges hearing, nananawagan si Baste, nananawagan si Baste na magpuntahan daw doon sa dahig. Yung mga supporters daw ng Duterte, yung galing sa Pilipinas na kayang gumastos, magbiyahe papunta doon, pumunta na daw doon. Yun namang mga nasa Europe, na galing sa Amerika, sa iba-ibang bansa, pumunta daw sa dahig. Suportahan daw ang kanyang ama kasi hearing yan sa September 23. Parang lulusubin ang dahig. Parang lulusubin ang dahig. Sabi ni ano, ang gusto pang mangyari ni Baste, dapat daw padaluhin sa hearing. Paano padaluhin mo yan? Di nanggulo yan sa loob. Padadaluhin doon sa loob ng hearing. Kung padadaluhin mo ang mga supporters ng Duterte, ang gugulo niyan. Pero sigurado yan, alagang magbabanggaan, magsasalubong yung mga supporters ng Duterte at mga anti-Duterte. Kasi nag-organize din yung mga anti-Duterte ngayon sa Europe. Na nasusundan natin ang mga anti-Duterte group sa Europe ngayon, nag-organize din para si September 23. Nananawagan si Baste na yung mga supporters ng Duterte pumunta rin daw doon sa dahig. Ay di mangyayari talaga sa kanila niyan, magsasalubong sila doon. Magsasalubong sila. Magandang tingnan yan. Abangan ninyo yan. Kasi malaking pangyayari yan kasi, ay di ba hindi na natin nakikita si Duterte? Bawal picturean, bawal interviewin. Last nating nakita si Duterte nung March 14, yung nung present siya sa ICC Pre-Trial Chamber. After nun, ang sunod ng hearing, ito ng September 23. Diyan ipipresent si Duterte. So makikita natin, ano ba talagang korte na ngayon ni Duterte? Anong hugis niya na niya? Ano, talaga bang pumayat? Sobrang pumayat? Makikita natin yan. Dahil ipapakita si Duterte sa publiko sa September 23, nananawagan si Baste ngayon na mag-rally ang mga supporters nila, pumunta daw sa dahig. Hindi niya naman sinabing lusubin. may nakita nga akong kumakalat na parang lusubin daw, sabi ni Sara. Sabi ko, wag silang magkakamaling manawagan ng lusubin. Baka ipaaresto sila doon sa mga pulis doon ng DATS. Pero yung yung mga anti-Duterte din, nananawagan din sila, Duterte panagutin. Nakikita ko ngayon sa social media, nananawagan sa mga GCs, sa mga social media accounts ng iba't ibang mga grupo sa Europe, nag-o-organize din ng pagpunta din sa dahig. Kung si Baste nananawagan sa mga supporters nila na pumunta sa dahig, tapos yung mga naman, nananawagan din, pumunta rin sa dahig, magsasalubong.
magsasalubong. Pero sa tingin ko naman, ipapacify naman yan ng mga Dutch police eh. May mga naka-assign naman doon. Oh, pero magandang tingnan yan, yung supporters ng Duterte saka yung kontra sa Duterte, mag-aano doon, ha? Magsasalubong sila doon mismo sa dahig sa ICC. Ha? Abangan natin yan mga kabunyog, mga kababayan. Ewan ko kung babalik sila Basti doon. Kasi ngayon, magkakasama yung magkakapatid. Si Kitty Duterte, si Basti, si Pulong, si Sara. Hindi natin alam kung babalik ba sila doon uli sa September 23. Kasi ngayon, nandun sila, magkakasama. Ha? Masaya daw si Duterte kasi sabay-sabay na nagbisita yung apat na anak niya. Ngayon, babalik ba sila sa September 23? Kung babalik pa sila sa September 23, ang tindi, ano? Ang dami nilang pera. Ha? Ang dami nilang pera kung babalik pa sila sa September 23. Talagang ano, no? Alam nyo, ang dahig para sa mga Duterte, parang ano lang ah, parang Manila lang, Davao, Manila. Eh, ang gastos niyan, ang pamasahe papunta ng dahig, ano yan, mahal yan. Mahal. Kasi ilang hours ba yan na biyahe? Oh, ano yan eh, um, almost 20 hours ba yan na biyahe papunta ng Europe? 20, 21, ganun. Kaya mahal ang bayad. Pero kayang magano halos buwan-buwan. Nandun si Sara Duterte. Sila Basti Duterte, ano rin, talagang marami silang pera. Pero sabi nila, hirap daw ang buhay nila ng mga Duterte pero balik-balik sila ngayon sa ano, balik-balik sila, lagi silang nandun sa dahig. Hmm? Matindi. Pero ang pakilala niyan, hirap ang buhay, ay hirap sila. Simple daw ang kanilang pamumuhay. Yun sa kanila ang simple. Oh. Talking tungkol sa simpleng pamumuhay, mga kabunyog, ang next topic natin, yung anak ni Pulong Duterte, si Umar Duterte na politiko ngayon, politiko na rin, congressman na, second district of Davao City. Ang first district yata si Pulong, ang second district yung anak niyang si Omar. Itong si Omar, controversial na ito dahil ito yung matabang anak ni Baste na ay ni Pulong na marami daw halos ang mga branches ng kung ilang branches ng 7-Eleven doon sa Davao, kanya eh. Ngayon, ang asawa nito, nagngangalang Jenny, nagiging controversial ngayon kasi grabe, maluho ang buhay. Maluho. Itong si Omar saka itong Jenny, maluho ay mananawagan ang gobyerno. Sabi ni PBBM, magsasailalim sa lifestyle check ang lahat ng officials ng gobyerno o patay. Masasakop itong, siyempre, congressman na yan si Omar Duterte, masasakop yan ng lifestyle check. Lalabas yan. Ang luho nilang pamumuhay. Abangan natin. O mga kabunyog, itong si Omar Duterte, anak ito ni Pulong. Ito yung politikong-politiko sa mga anak ni Pulong o sa mga apo ni Duterte. Kasi naging punong barangay ito, barangay captain ito ng isang malaking barangay ng Davao City. Naging ano ito. Ngayon, itong naging kapitan, punong barangay. Pero ngayon, hindi na lang to punong barangay. Congressman na. Tumakbong congressman ng 2nd district. Kaya yung ama niya, si Pulong, 1st district. Ito naman si Omar, 2nd district. Ay ito, dati na tong controversial kasi nga, noon pa nakikita na ito na marami itong pera. Yung nung sinasabi dito noon na yung mga branches, marami daw na mga branches ng prangkesa ng 7-Eleven. Itong si Omar. Kaya sobrang sobrang luho nito. O ngayon ang nakikitang nito, kumakalat sa social media yung asawa, yung Jenny, grabe rin. Ngayon pa naman napakainit na issue ngayon yung mga maluluho, mararangyang pamumuhay ng mga politiko, ng mga asawa nila, pamilya nila, anak nila, hindi lang ng politiko. Yung mga opisyal ng gobyerno, lalo na ng DPWH, ngayon lang mayroong memo ang DPWH, bawal nang mag-apply muna ng travel order. Kasi sirang-sira ang DPWH. Tapos yung mga kontraktor, man, mainit ngayon sa mata yung mga kontraktor kasi kagagawan nito nila Diskaya. Itong sila Diskaya,
pinagmalaki nila na may 100 silang luxury cars. Bumili siya ng Rolls-Royce dahil nagustuhan niya yung payong doon. Bumili rin siya ng Bentley dahil nagustuhan niya rin yung ano doon, yung cup ng champagne. Tindi. Kaya ano mga kabunyog, ah, tapos itong si Omar naman, politiko. Hmm? Duterte. Oh, matagal yan na pinaniwala tayo ng mga Duterte na hirap ang buhay nila. Pinakitang kumakain sa karinderya si Digong, kumakain sa karinderya si Sara, sira yung swelas ng sapatos ni Digong. Tapos yung bahay daw ni Digong sa ni Hanilet hindi naman mapa-renovate, walang pera. Pero yung anak ni Pulong, itong si Omar nga, buhay marangya, parang hari, parang royalty. Hmm? Yan. Pero magla-lifestyle check eh. Oh, makikita diyan. Makikita diyan. Pinagmamalaki ni Pulong, wala daw siyang kinurakot dun sa 51 billion na yon ng pundong binigay sa kanya. Lahat daw, every peso, bawat sintimo, bawat peso nagastos daw. At lahat ng projects daw, trinabaho. Wala raw silang ginawang ano. So ibig sabihin, saan galing ang yaman nila? Saan galing ang yaman nila Omar? Nitong Omar na to, na minana kay Pulong. O si Pulong naman, saan galing ang yaman nila? Hindi naman sobrang yaman si Duterte kung yung sweldo lang niya bilang mayor o presidente ang pagbabasihan. Hindi naman sobrang yaman ni Elizabeth Zemerman, yung mother nila Pulong at nila Sara. Anyway, yan, malalaman yan sa susunod na mga araw kasi magla-lifestyle check eh. O dito mga kabunyog, sa ano uli, usapin natin ng pagiging marangya, maluho, lavish na lifestyle. O ito, ang anak ng isang kontraktor, 'di ba may pinangalanan si PBBM na 15 top contractors, ang isa doon pang-siyam sa nakakuha ng pinakamalaking kontrata sa flood control, High Tone Construction. Ang may-ari noon politiko, tumakbong congressman sa Albay, natalo nga lang, pero kontraktor din, si Christopher Ko. Ang anak noon, itong si Claudine Ko, controversial ngayon kasi vlogger ito, YouTuber. Pinagmalaki niya na naikot niya na ang 38 na bansa sa mundo. Pinakikita niya yung mga marangya niyang nagbabiyahe sa iba't ibang lugar sa mundo. Ay kaya lang mainit ngayon ang issue ng mga flood control at corruption sa mga projects ng DPWH at ng gobyerno. Ay siyempre yung kanilang pamilya, si Christopher Ko, pati yung uncle niya, si Saldico, nandun sa pangalan, pinangalanan yung SunWest at saka yung High Tone sa mga 15 o 15 na nangungunang contractors. At tapos ngayon, pinag-uusapan ang marangyang pamumuhay ng mga pamilya ng mga contractors at DPWH. Ayan, kaya nahihagip itong si Claudine Ko. O yan, mga kabunyog. Kaya lang sabi ni Claudine Ko, hello, pinaghirapan namin to, pera anto na to. Hindi to galing sa taxpayers' money. Medyo mali Hindi daw galing sa taxpayers' money. Una, ano ba ang transaksyon ng pamilya nila? Ay di ba mga kontrata sa gobyerno? Flood control, mga paggawa ng kalsada, DPWH projects. Ngayon, babayaran sila ng DPWH kasi kontrata sa gobyerno. Anong ibabayad ng DPWH? Di galing sa buwis ng tao. Itong si Claudine Ko na anak ni Christopher Ko. Sabi niya, hello, hindi ito galing sa pinaghirapan namin to. Hindi ito galing sa taxpayers' money. Galing yan sa taxpayers' money. Kung pinambayad sa inyo dyan, kahit sabihin mo pang may kontrata kayo sa gobyerno, galing sa buwis ng mamamayan. Kaya lang nagiging controversial nga ito si Claudine Ko kasi yung pag nagbabiyahe kasi siya, pinoflaunt niya talaga yung kanyang damit, yung kanyang hotel na ini-stayan, ang kinakain niya, at 38 na bansa na daw ang napuntahan niya. O ngayon, anong hanap buhay ng pamilya nila? Kontraktor. Yung father niya, si Christopher Ko, High Tone. Yung High Tone pang 9 doon sa listahan ng top 15 na mga contractors sa flood control projects. At yung uncle niya, si Saldico, yung House Appropriations Committee Chair. Bagamat sinasabi ni Saldico, yung uncle niya, na hindi na siya may-ari ng SunWest, pero ang founder ng SunWest, si Saldico. At ang SunWest Construction, kasama rin doon sa top 15. Ay, ito pa, hindi ito kumpirmado.
Yung boyfriend daw nito ni Claudine ko, yung si ano, Limuel Lubiano. Si Limuel Lubiano, anak naman nung Lawrence Lubiano. Si Lawrence Lubiano, controversial kasi yun yung nag-donate ng 30 million kay Chis Escudero sa campaign funds niya noong 2022. At si Lawrence Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction. Isa rin sa top 15. Kaya itong si Claudine ko, kung totoo ito, ang boyfriend niya, Limuel Lubiano. Contractor din ng ama, Centerways Construction sa Sorsogon. Yung controversial na nag-donate kay Chis Escudero. Yung father niya, si Christopher Co, high tone. Yung uncle niya, si Saldico, House Appropriations Committee Chair, founder ng SunWest. Kaya ano ito eh. Dapat sana ngayon nga na mainit ang issue ng mga flood control, mga kontrata sa gobyerno, dapat hindi nila pinoflaunt, hindi nila binabalandra, hindi nila binabandila yung ano, yung mga karangyaan nila, maluhong buhay. Kasi mainit nga eh. Mai- Kahit paanong sabi nilang legal yon, pero ngayon nakikita kasi yung mga ghost projects, mga substandard na proyekto, kaya hindi mo maano ngayon na malagay sila sa ano ng publiko eh. Kaya wag na dapat nilang ibandila yan, ipakita yan na pinagyayabang pa nila yan. Itigil nila yan kasi talagang ano ngayon ang tao. Mainit sa publiko ang issue ng mga anomalya sa mga proyekto sa gobyerno. Kaya yung sinabi ni Diskaya na ano naman kami, maswerte lang kami kasi lahat ng bidding sinasalihan namin. Ha? The more biddings daw na salihan mo, the more chances of winning. Natatawa ako doon. At nang tinanong si Sara Diskaya, paano po kayo yumaman ng katulad nito? Tinanong ni Julius Babu. Ang sabi niya, nung magsimula silang mangontrata sa DPWH, matindi ano? Kaya ano ito mga kabunyo. Hmm? Anyway, tinake down na daw yung mga accounts nito, yung ano yata sa Instagram ni Claudine ko. Pero nag-aano pa rin siya, sumasagot pa rin. Sabi niya, ano yun, malinis galing sa malinis ang aming yaman. Yung ganun. Anyway, abangan na natin kung anong mangyayari nito sa mga susunod. Okay mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo.